Ay mga kaibigan, pwede bang ang isang bulag ay mag-akay sa isang bulag din? Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at tingnan natin ng mabuti kung ano ang mga magagandang aral na mapupulot natin sa mga mensahe na pinaparating sa atin ng ating Ebanghelyo. Ngayon ay araw ng Biyernes, nasa 13 araw na tayo sa buwan ng Setyembre 2024. Ngayon ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39 hanggang 42. Dito sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Sabi niya, ang isang bulag ba ay pwedeng mag-akay o gumabay sa isang bulag din? Hindi kaya sila mahuhulog? Alam niyo mga kaibigan, mahirap sa isang bulag na umakay sa kapwa niya bulag. Malaki ang posibilidad na mahulog sila sa kanal o matumba sila o maligaw sila ng landas. Kaya kung tingnan natin ng mabuti kung ano ang gustong iparating ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, dito pinapaalalahanan tayo ni Jesus na kailangan imumulat natin ang ating mga mata upang makita natin ang kagandahan, ang liwanag, ang kapayapaan, ang kabutihan ng Panginoon. Huwag tayong manitiling bulag sa katotohanan. Alam nyo, minsan mas maganda pa na makita at maunawaan ang tunay na bulag kaysa isang tao na dilat naman ang mata ngunit nagbubulag-bulagan sa totoong pangyayari. Ano ba ang mga naging dahilan upang patuloy na nakapikit ang ating mga mata? Para sa akin, posible ang isa sa mga dahilan dito ay ang takot. Posible ang isa sa mga dahilan dito ay pera. Posible ang isa sa mga dahilan dito ay yung tinitingnan lang natin ang ating personal na pangangailangan kaysa pangangailangan ng iba. Kaya sana magsikap tayo na makita natin ang kabutihan ng Panginoon upang sa gayon tayo ang mag-agay at gumabay sa mga taong hindi nakakita ng kabutihan, ng katotohanan, ng pagmamahal ng Panginoon. Saan man tayo, anuman ang ating estado sa buhay, pilitin natin at pagsikapan na nakadilat palagi ang ating mga mata sa kabutihan ng Panginoon at huwag tayong maging bulag sa kabutihang ito upang sa gayon ay maging tunay at tapat na saksi tayo sa paghahari ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming makita ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.